Ay, ganda-ganda oh, super healthy ng mga ano. Ito hindi nakakaano na presyuhan ng mataas kasi talagang ano, kitang-kita mo sa katawan na ano, lalaki talaga yung ano, yung mga piglets. Tsaka ang haba ng katawan niya, yan yung gustong-gusto ng mga ano, ng mga buyer kapag pinatiner mo. Ayun. Talagang agawan sila sa ano. Pero kahit na marami yung anak niya, 'di ba? Talagang ano, lahat talaga super healthy ano. Yung iba kapag marami yung anak, yung iba malalami ano. Pero ito talagang kitang-kita na ano. Ay malaki, ang ganda. So ito ilan yung anak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ito yung mga magagandang baboy ano. 13 yung anak, ang gaganda. Jesus, nga yata huli naman kaya tatatlo niya. Ayun guys, 16 daw yung anak talaga nito. Pero 13 lang yung nabuhay. Pero nakita nyo guys, ang laki ng katawan. Mga ilan taon na po itong baboy na to? Pero ang gaganda ng ano. Ito magto 2 years. Kasi the more na tumatagal, the more na mas maganda yung panganganak ng ano, baboy ano. Minsan sa una kapag hindi na tsempuhan ng maganda, 7 lang ano. Magandang araw po. Ay, ano po ang pangalan nyo boss? Renato de Ocampo. Renato de Ocampo. Tigaon na po ito boss ano. Ang gaganda boss ng ano ng mga baboy na ano nyo. Mga ilang taon na boss tong ano, tong baboy na ganito? Magti 3 years na. Pang nakailang anak na po ito boss? Patatlo na to eh. Patatlo na. Ibig sabihin boss, etong tracing baboy ito ano? 16 yan, namatay yung tatlo. Ayun. Opo. Opo. Kumusta naman boss yung panganganak yung unang anakan nitong baboy? Mga ilan po yung anak? Primero panganak ng parang 12. 12 po. Maganda ano. Tapos yung pangalawa? Parang 13. Tapos eto, 16. Ang ganda po ano. Kamusta naman po boss? Ano pong feeds yung kinakain nito? Ginagamit namin yung ano. Bimig o Pigrolac? Ah, uno po kayo ngayon. Bimig yung pag ano na habang pinapalaki yung pinahin. Opo. Ginamitan muna namin ng uno feeds. Uno feeds. Tapos bago nung siya pinasakbatan na. Opo. Ginamitan namin ng ano yan, ng bimig. Bimig. Primero yung ano, pag bados na siya, buntis na siya. Opo. Ginamitan namin yung ano, dami biik. Ah, yung ano, yung bimig na dami biik. Tapos ngayon po, ang gamit nyo na po ngayon, anong brand? Uno na po. Ano na lang ang ginagamit namin ngayon, yung dami gatas pa. Dami gatas pa sa bimig. Tapos dito po sa piglets, hindi pa ginagamitan ng feeds ano? Ngayon, ginamitan namin yung milk gold. Yung ito po, yung bago. Ayan, bimig pa rin. Baka bimig pala sina sir. Pero yung mga regular nyo po na mga baboy, uno na po yung gamit nyo. Piglets na ganito, mga ilang araw na po sila boss? Ano yan eh, ibubutas na sa pessages. Ito. Tapos usually nagpa-patiner po kayo o binibenta nyo rin? Pag yung sa ngayon, ibinibenta dahil wala kaming walang kulungan. Opo, magkano po usually yung bentahan nyo ng piglets? Sa ngayon yata, isang buhatan 3.5. 3.5. Basta kukunin lahat. Ayun. Maganda po ano. Dati po, nagbebenta rin nyo talaga yung mga piglets nyo. Talagang for, lang kayo, yung nagpapaanak lang talaga, Boss, sa ganito po, magkano po yung nagagastos nyo isang buwan sa pakain sa inahin? Average lang.
Purong feeds po ba kayo o nag-aata rin? Hindi. Purong pitch kami. Kapag purong feeds, medyo mabigat yun, no? O dahil ano, ang laging bumibili 25 kilos. Opo. Ano lang, almost mga 9 days lang ang 25 kilos. 9 days, 25 kilos. Ibig sabihin 50 kilos. Ganun. Halos mga isang sako at kalahati o kulang-kulang dalawa, no? Sa isang buwan. Oo. Ayan. Tapos ang average is 1.8 o 2K na. Ang isang sako ng bimig. Mahal na ngayon ang ano Ang pitch talaga. 2,000 na. Oh, kasi sabi nga nila kapag ang pagbababuyan ngayon talagang kailangan mapera ka na, no? Dapat may puhunan. Opo, kasi kapag medyo mabigat sa sa bulsa, pero ang maganda po dito sa baboy na alaga nyo, talagang kitang-kita naman na talagang super healthy, ang haba ng katawan ng piglets. Eto boss, saan po kayo nagpapabulog naman? Kaninong barako po yung gamit nyo? Sa phone. Opo. Yun po, Palma. bulog po yun o artificial insemination? Bulog yung pasakbat. Pasakbat. Ayun. Hindi naman po mahirap magpasakbat dyan sa sa baboy ninyo. Hindi, nagsipurat siya. Madali. Ayos na. Yan naman po madaling ma-detect kapag kapag naglalandi. May mga palatandaan naman. Opo. Ayun. Bali, ilang taon na po kayo, sir, sa sa pagbababuyan? Mga nakailang years na po kayo? Matagal na. Dati nagpapatining kami. Opo. Kumusta naman po, sir, yung experience nyo sa pagpapatiner noon? Hindi pare-pareho dahil may beses. Mataas ang presyo. May mataas. Opo. Mababa ang presyo. Pero hindi naman nalulugi. Opo. Kapag maganda, sir, yung presyuhan, usually magkanong kinikita dyan sa sa patiner? Kapag maganda yung presyuhan, yung time na natatandaan nyo, boss, na maganda yung pricing ng Parang kumikita ng parang mga 500 lang. 500 sa bawat isang baboy. Kasi purong feeds talaga, Tapos kapag naman, yung nag-aalkansya. Oo. Tapos pero dito, sir, sa sa yung ganito na may inahin ka, medyo mas madaling makabawi, Oo, dahil kapag halimbawa yan, mabili ba yan, mabili ng 3.5 o 13 yan, 3.5 magkano na, 35 na lang yung 10, bago madali ng computation yun. Ito, sir, naman po, sir, yung maintenance nyo sa mga baboy na katulad nito? May mga gamot po ba kayo na ina-injection? Binibiling gamot. Ano po usually yung mga mga vitamins nito? Meron kami merong technician na hindi ko masyadong kung ano yung ginagamit niya. Yun yung maganda, boss, para at least kapag halimbawa nagkasakit ay may nararamdaman yung baboy, salba agad. Pumupunta siya dito. Ayun. Maganda po yung gano'n, yung may contact na talaga para at least lalo na yung yung at least alam na nila talaga yung gagawin po, Oo. Ayan, guys, sundan natin si sir naman dito sa Ito, boss, inahin rin po ito. Nasakbatan na yan. Ito, boss, parang naglandi na po ba to o Sa yan buntis. Sa katapusan nitong ibig sabihin malapit na po. Ito, sir, ilang days na lang manganganak na to? Oo. Katapusan na ang anak, sabi ng anak ko. Katapusan na ang September. Ito pong isa, buntis na rin yan. buntis na rin. Tapos kailan naman po yung expected na panganganak nito? Siguro mga yan. Mga nakailang buwan ng nabulugan? Kasi mga October na siguro. October na po. Tapos ito, mga pang ilang anakan na po dapat nitong baboy na to? Primero lang sila. Parehas primero. Dito po ako, boss, mag-picture para kita po kayo. So, ibig sabihin, first time po ito. Tapos, itong mga baboy na to, boss, ilang buwan na po sila? May higit na 1 year. Dahil pinasakbatan yan, mga 9 months na. 9 months. Ibig sabihin, boss, mula biik, talagang inalagaan nyo po sila ng galing po sila dun sa sa mommy pig na yon. Tapos eto, tuloy-tuloy na. Mas maganda po yan, boss, para at least yung galing na dito mismo sa sarili ng
Magandang lahi noon, mabait, Opo. madaming mga anak, Opo. Tapos magandang magatas. magandang At least ito boss, talagang galing na ano, sarili nyo na talaga. sariling grade. Dumami na ng dumami yung ano, yung alaga nyo. Kumusta naman boss yung ano, 'di ba halos isang taon po kayo na nagantay. Hindi naman po masakit sa ano, sa bulsa. O ayos Yung lang. mga hindi permanent, ginagamitan na namin ng ata. Opo. Itong mga later, madali na siya magtira. Yung ginamitan na namin ng pins. Opo. Ito sir, yung sinasabi niyo sir na 9 months bago na pasakpatan. Pang ilang landi na po sir yung baboy yun? Nakailang landi na po sila? Bali ko, dapat mga 3 times na paglandi. 3 times na. Para mas maganda po talaga na ano, na Ganun daw pagbubundes. sa may mga tatanong sa may mga experience. Opo. Ganun daw dapat. Opo. Mga 3 times, 2 times na naglalandi. Opo. Para sure na magbabado siya. Oo. Tapos, dito sir, magkano na po ang bayad nyo sa kapag magpapasakbat sir? Magkano na yung Yung 800 na yata. 800 pesos? At least mura-mura pa, no? Oo. Kasi sa iba, 1,000. Minsan nagcha-charge pa ng, ano ba yan? Yung labor ba? Yung transportation. Kasi sabi nila, mahal yung gasolina. Course okay na kasi. Oo. Palagi sa kanya nagpapasakbat. Oo. Kumbaga kaibigan na, parang katropa na, kaya ano, maganda sir yung ano, yung baboyan ninyo, at least ano. Eto sir, galing na talaga sa ano nyo, sa dun sa kumbaga anak na yung mami pig na nasa unahan. Tapos eto, magkapatid to sir. Kapatid. Maganda to kapag ano, yung nanganak na. Ang advantage lang sir na itong may puro inahin kayo, at least medyo kahit na ganito yung presyuhan ng baboy na mababa, talagang hindi lugi ano. Kasi kapag nag-partner ka talagang Dapat may malaki kang puhunan. oo. Kaya sa akin nga yung dati 45 yung alaga ko, talagang in-stop ko muna kasi hindi kakayanin yung 120 na ganyan, 125. Dapat ngayon mga 170, 160 at least ayos na. Oo. Kahit mag 150 pwede na. 150 okay. Oo. Kung binili, kapag sarili mong galing sa sariling inahin, ayos pa. Oo. Kaya kumbaga kaya pa. Pero kung Talagang mamumuhunan ka sa biig, talagang medyo tight po ano. Ayun. Tapos eto sir, ang kinakain nito, ang kinukonsume nitong feed sa isang araw, mga ilang kilo po? bali mga ano lang, medyo pag ganun kasi mga inahin, babuntis, hindi na masyadong ginagamihan pa kaya. Opo. Mga isa sa umaga, isa sa hapon, mga 2 kilos lang. Mga 2 kilos po. Nagda-diet rin po ba tong mga inahin sir kapag yung bagong bulog? Kumbaga binabawasan Oo. yung pakain nila. Dahil hindi daw dadami ang anak pag Kapag sobrang mataba, Opo. sobrang pakain. kailangan tama lang. Tama lang ang pakain. Opo. Tapos ang nagpapaanak po dito, boss, kayo na rin? Oo, yung anak ko. Kumbaga marunong na rin siya. Sa bagay nakailang experience na po, no? Sa pagdating naman sir sa tubig dito, paano po pinapainom sila? May drink? Nilalagyan lang po ng tubig. Nasira. Pag binawalisan ko, bago binibigyan ko. Tapos ng tubig. Tubig. Ayun. Talagang kailangan maintenance din sa sa tubig. Ang maganda dito sir, at least hindi siya masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. Tamang-tama lang po Tapos dito sir, ang pagkain nyo bimig na rin dito sa sa mga to o hindi yung kuan uno. Yung pala yung sa broad zone lang dinaka namin yung anong pagkain. Ayun. Nakichismis muna tayo kay bossing. Breeder mash lang. Breeder mash. Ayun. So yun naman yung pakain dito. Pero pag malapit na yung mga by next week yata gagamitan na ito ng Gestating. Yung dami biig na. Para at least mag-start na siyang ng gatas po Ang ganda-ganda ng mga nyo sir, mga baboy. Maliban sir doon sa tamang pakain, tapos linis ng kulungan,
vitamins. Ano pa yung pwede nyo sa maipayo na ano, tungkol sa mga pag-aalaga naman ng baboy? Yung ano pa yung maintenance yung ginagawa nyo dito sa ano, sa baboyan nyo para maging healthy sila? Yung tama pagpapakain, laging malinis, saka painom, importante painom yung Oo. tubig. Laging may malinis na tubig. Opo. Yun lang, yung ano. Talagang sulit na sulit yung pag-aalaga po, ano. Sa ganitong presyuhan naman sir ng baboy, hindi po kayo masyadong affected, ano, kasi yung sa ganito, mga puro inahin yung alaga ninyo, ano. Hindi naman. Ayan. Tapos, eto lang talaga, marirealize lang talaga yung profit dito sa baboy kapag nag-start na talaga sila ng mga anak, ano. Oo. Yun lang. Yung parang libangan at the same time na rin po, ano. Libangan, tapos kapag may babuyan kasi yung parang madali yung pera, ano. yung kapag in case na kailangan mo ng ano, extra na cash ka agad-agad kapag may baboy ka, parang may alakansya ka, madali. Ayun. Magte-text ka lang sa mamimili. Sa yun na. Ayun. So eto sir, ang ganda-ganda ng ano ng baboy. Yung mga pig gestating pen sir, magkano usually yung paggawa ng ganyan? Magkano usually yung gastos nyo? Si Joseph bilang gumawa niya. Opo. Yung sa materyales sir, yung nandyan sa unahan, magkano yung nagastos nyo dyan? Opo. Kasi yung anak ko siya nagpagawa niyan, hindi ko masyado. Hindi nyo po na-estimate. Pero maganda po, ano, mahaba na nga yung pagkagawa. Yung papagawa nga ng bagong kulungan dahil. Opo. Plano nyo po na ano na magpagawa ng medyo mas malaki pa. Sa bagay sir, kapag nag-decide kayo na mag-partner, ano, ayun, at least meron. Pero dito naman sir, malaki naman yung space nyo, kaya ano, walang problema. Ang ganda. Thank you sir sa ano, sa pagpapatuloy niyo sa amin at saka sa magandang interview, sa mga na-share niyo na dagdag kaalaman sa amin. Ito, ang ganda-ganda. Anong oras po kayo sir naglilinis? Yung tanghali, pag pinapaliguan ko, ito nalinis. Oo. Kumbaga. Ay. Ang ganda-ganda, oh, super healthy ng mga ano. Ito hindi nakakaano na presyuhan ng mataas kasi talagang ano, kitang-kita mo sa katawan na ano, lalaki talaga yung ano, yung mga piglets. Tsaka ang haba ng katawan niya, yan yung gustong-gusto ng mga ano, ng mga baya kapag pinatiner mo. Ayun. Talagang agawan sila sa ano. Pero kahit na marami yung anak niya, 'di ba? Talagang ano, lahat talaga super healthy, ano. Yung iba kapag marami yung anak, yung iba malalami, ano. Pero ito talagang kitang-kita na ano. Guys, ito puntahan natin tong isang babuyan na napakaganda. Ito guys, ang ganda ng inahin. Maganda yung mga piglets. 13 na piglets to mga katropa. Ayan, so ito yung inahin guys, pang ilang anakan niya na, pangatlo na. Ito, magaganda yung mga piglets guys. Pwede pa rin nga gawing ano to, gawing mga inahin yung mga piglets dito. Ito. Boss, magkano yung presyo nitong piglets nyo? Kung lahat bibigay doon hanggang 3.5. Mga 3.5 kayang-kaya. Pero dito hindi kayo lugi guys kasi ano, dito bimig yung ginagamit. At nakita nyo naman guys yung resulta sa katawan ng baboy. Actually 16 guys yung anak na itong mommy pig. Pero 13 yung nabuhay. Pero nakita nyo naman, lahat talaga super lalakas tapos super healthy. Nakita nyo guys yung mga katawan. Ayan. So, antayin lang natin yung number ni sir para at least kapag in case na gusto nyo, interesado kayong bumili, pwede. Ano pong pwede nilang kontakin sa inyo sir kapag ano? Ito sa Globe. Sige sir. 0927 42 42 227 227 82. Ayan. Sino pong hahanapin nila boss? Si Christian. Ayan. Ano pong apelyido boss? De De Ocampo. Ayan. So hanapin nyo lang guys, Christian De Ocampo. Ito dito lang. Dito sa kanyang ano, sa kanyang smart. Sige po.
09 09 39 41 45 719. So eto guys, etong mga piglets na to, pwede nyong gawing inahin yung ibang babae kasi nakita nyo naman yung inahin na pwede na pinanggalingan. Kung may bala kayo guys gustong partner, pwede rin, magaganda yung katawan, mahahaba. Pero kung may balak rin kayong inahin, pwede namang kumuha rin dito sa mga piglets na nandito ng mga babae. Magaganda pa yung At saka guys, naputol yung buntot, so malinis kapag ginawa nyong maganda. Ayun. So contact lang kayo guys sa cellphone number na binigay ni Sir para at least kay Sir Christian de Ocampo. Ayan. So nakita nyo naman, sulit na sulit kayo dito guys, hindi kayo lugi. So ang address dito boss is sa Tigao na to, anong barangay po to? Caligawan, Sitio Caligawan, San Rafael. Sitio Caligawan dito sa San Rafael. Malapit lang din to guys, at saka accessible guys sa road, kaya madali lang pick upin yung mga alagang baboy.